Sa simula ng episode ay makikita ang tahanan ni Master Yi kung saan siya ay tahimik na nakaupo habang kausap si Ming at ipinaliwanag niya ang mahalagang proseso na kailangang pagdaanan upang makamit ang antas ng Martial Dominator. Ipinaunawa niya na may tatlong yugto sa pag-refine ng soul kung saan ang una ay soul cultivation, ang ikalawa ay minor soul refinement, at ang ikatlo ay major soul refinement. Ipinaliwanag ni Master Yi na sa kasalukuyan ay nalampasan na ni Ming ang unang yugto kaya hindi na nito kailangang pagtuunan iyon at sa halip ay dapat mag-focus sa susunod na hakbang. Ayon sa kanya ay kailangan munang makumpleto ng ating bida ang minor soul refinement kung saan kinakailangan nitong magtakda ng anyo para sa kanyang soul at hubugin ito ayon sa nais nitong maging forma. Inilahad din ni Master Yi na ang soul ay maaaring hubugin sa iba't ibang anyo depende sa kagustuhan ng gumagamit at maaaring ito ay maging anyo ng isang halimaw, sandata, o kahit isang nilalang tulad ng isang mabangis na hayop. Pinalawak pa niya ang paliwanag sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang halimbawa kung saan maaaring maging anyo ng piano. Calligraphy, spear, martilyo, bundok, ilog, araw, buwan, dragon, at phoenix ang isang soul depende sa intensyon ng magre-refine. Ipinaunawa rin ni Master Yi na habang mas makapangyarihan ang napiling anyo ay mas magiging malakas ang mabubuong soul ngunit kasabay nito ay mas tumataas ang panganib at hirap ng proseso kaya kinakailangan ng matinding kontrol at lakas ng loob upang matagumpay itong makamit. Matapos marinig ang paliwanag ay nagbahagi si Bame Ing ng kanyang karanasan tungkol sa kanyang dating master na si Master Tong Tian na dumaan din sa parehong yugto kung saan hinubog nito ang kanyang soul sa anyo ng isang sinaunang ibon at dahil dito ay nagawa nitong makamit ang maraming tagumpay at naging isang napakalakas na mandirigma. Dahil dito ay iminungkahi ni Bame Ing na kung kinakailangang pumili ng anyo para sa kanyang soul ay mas mainam na hubugin ito bilang isang demon beast at higit sa lahat ay gawing dragon ang anyo nito dahil ito ang isa sa pinakamakapangyarihang nilalang na maaaring maging pundasyon ng kanyang lakas. Ipinaliwanag ng Invisible Sword na hindi nangangahulugan na dahil ang kanyang dating master ay nag-refine ng soul sa anyo ng isang demon beast ay ito na rin ang dapat sundan ng susunod na master dahil bagamat malakas ang ganitong uri ng soul ay hindi ito ang pinakamainam na pagpipilian sa lahat ng pagkakataon. Ipinunto niya na si Ming ay bihasa sa paggamit ng espada at malapit nang makumpleto ang kanyang 5 Emperor Swords kaya mas angkop na hubugin ang soul sa anyo ng isang sandata upang mas mapalakas ang kanyang kakayahan. Sa sandaling ito ay tinanong ni Master Yi si Ming kung napagdesisyonan na ba nito kung anong anyo ang ibibigay nito sa kanyang soul habang patuloy na nagkakaroon ng pagtatalo sa pagitan ng iba't ibang pananaw kung ano ang pinakamahusay na anyo. May panig na naniniwalang mas mainam ang Dragon Soul o isang Demon Beast habang ang isa naman ay naniniwalang mas angkop ang anyo ng isang sandata dahil ito ang mas tumutugma sa kakayahan ng Master. Habang pinakikinggan ni Ming ang magkabilang panig ay napaisip ang ating bida kung ano ang tamang landas na dapat niyang tahakin dahil malinaw na parehong may punto ang bawat isa. Sa gitna ng pag-iisip ay nagbigay siya ng sariling mungkahi kay Master Yi at ipinaliwanag na dahil siya ay mahusay sa espada, may taglay na dragon body, at may kaalaman sa formation ay maaari niyang pagsamahin ang tatlong ito upang makabuo ng isang natatanging martial soul. Sa pagkarinig nito ay agad na nagulat si Master Yi at ipinahayag na ang ganitong ideya ay tila imposible dahil kahit siya na malapit ng mag-breakthrough ay hindi nagawang pagsamahin ang higit sa isang anyo sa kanyang soul at sa karaniwang pamamaraan ay iisang anyo lamang ang maaaring hubugin. Idinagdag pa ni Bame Ing at Invisible Sword na walang sino man ang nakagawa ng pagsasama ng tatlong magkaibang anyo sa iisang soul. Sa kabila nito ay ipinaliwanag ni Ming na ang kanyang Dragon Soul, espada, at formation ay may magkakaibang antas ng kapangyarihan kaya hindi basta-basta maaaring pag-isahin ngunit kung gagamitin niya ang Dragon Soul bilang pundasyon at pagsasamahin dito ang kapangyarihan ng espada at ang lakas ng kanyang Tai Divine Arts upang baguhin ito ay maaaring makamit ang ninanais na resulta. Matapos marinig ang detalyadong paliwanag ay napaisip si Master Yi at unti-unting nakita ang posibilidad sa ideya ni Ming bagamat alam niyang hindi ito madaling makakamit at mangangailangan ng mahabang panahon na maaaring umabot ng maraming taon bago tuluyang maging matagumpay ang proseso. Ngunit ipinaliwanag ni Ming na hindi niya iniintindi ang haba ng oras dahil mayroon siyang Divine Sea kung saan ang daloy ng oras ay lubhang naiiba kaya ang mahabang panahon sa loob nito ay halos walang epekto sa labas. Dahil dito ay nanatili siyang determinado na subukan ang kanyang ideya kahit na ito ay mapanganib.
Ipinahayag ni Master Yi ang kanyang paghanga sa kakaibang pananaw ni Ming dahil karamihan sa mga martial artist ay sumusunod lamang sa nakasanayang pamamaraan ngunit ang ating bida ay piniling lumikha ng sarili nitong landas upang malampasan ang limitasyon ng kasalukuyang sistema. Ipinaliwanag din ni Ming na ang kanyang desisyon ay hindi basta-basta dahil ipinakita sa kanya ng God's will ng mundo na ang kanilang mortal civilization ay mahina kumpara sa ibang lahi kaya kung susunod lamang siya sa lumang paraan ay hindi niya malalagpasan ang antas ng martial god kaya kailangan niyang bumuo ng sariling pamamaraan upang maging mas malakas. Sa huli ay labis na natuwa si Master Yi sa determinasyon at kakaibang pag-iisip ni Ming kaya pinayagan niya itong ipagpatuloy ang kanyang plano at inutusan na pumasok sa kanyang Divine Sea upang simulan ang unang hakbang ng pag-refine ng kanyang soul habang siya naman ay maghahanda ng formation para sa susunod na yugto. Pagkatapos nito ay agad na pumasok si Ming sa kanyang Divine Sea upang simulan ang kanyang pagsasanay. Matapos nito ay gumugol si Ming ng 10 taon sa loob ng kanyang Divine Sea kung saan walang tigil niyang nire-refine ang kanyang soul at pinatatag ang kanyang pundasyon. Sa loob ng panahong yun ay tuluyang napahusay ng ating bida ang kanyang kakayahan sa espada at ang paggamit ng Tai Divine Arts habang patuloy na pinapalakas ang kanyang soul. Nasa kanya na rin ang Dragon Soul at nadagdagan pa ito ng isang napakabihirang item na tinatawag na Tianyuan Bead na isa lamang sa 3 umiiral sa buong Tianyuan continent. Habang isinasagawa ang kanyang cultivation ay sinimulan din ni Ming ang pag-unawa sa Tianyuan Bead at sa proseso nito ay unti-unting nagliwanag ang kanyang noo na senyales ng pagsasanib nito sa kanyang katawan. Naunawaan niya na ang Tianyuan Bead ay tuluyan ang naging bahagi ng kanyang Divine Sea at isa itong napakalakas na bagay na nagbibigay ng koneksyon sa will ng mundo. Ipinaliwanag ni Bame Ying na ang pagsasanib ng Tianyuan Bead sa katawan ni Ming ay isang napakabihirang pangyayari dahil sa buong kasaysayan ay 3 tao lamang ang nakagawa nito kaya malinaw na ang ating bida ay nasa kakaibang antas na. Idinagdag pa ng Invisible Sword na sa tulong ng Tianyuan Bead ay mas mauunawaan ni Ming ang will ng Tianyuan continent at habang lumalakas ito ay lalo niyang makokontrol ang kapangyarihang iyon. Matapos makumpleto ang lahat ng hakbang sa loob ng kanyang Divine Sea ay sinimulan ni Ming ang paghahanda para sa huling yugto kung saan pagsasamahin niya ang kanyang Dragon Soul, Sword Soul, at Formation Soul upang makabuo ng isang natatanging martial soul. Nang matapos ang kanyang paghahanda ay lumabas siya mula sa kanyang Divine Sea at agad niyang nakita na ang kanyang master ay nakapaghanda na ng isang napakalaking formation. Napansin ni Ming ang lawak at lakas ng formation na inihanda para sa kanya at ipinaliwanag ni Master Yi na hindi na siya dapat mag-alala dahil ang formation na ito ang magsisilbing proteksyon at tulong sa kanyang cultivation habang tinatapos niya ang huling yugto. Ipinangako rin ng kanyang master na siya ang magbabantay habang isinasagawa niya ang proseso. Sa loob ng formation ay umupo si Ming at agad na pumasok sa malalim na estado ng cultivation habang sinimulan niyang tipunin ang lahat ng kanyang soul upang mabigyan ito ng iisang anyo. Dahan-dahan niyang pinag-isipan ang bawat hakbang at nagpa siya na gamitin ang Dragon Soul bilang pundasyon dahil ito ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang taglay na kapangyarihan. Sa kanyang proseso ay napagtanto niya na ang espada at formation ay hindi direktang maaaring maging bahagi ng katawan kaya kailangan niya itong iangkop sa isang anyong mas angkop. Dahil dito ay sinimulan niyang hubugin ang Dragon Soul upang magkaroon ng anyong tao upang maging mas balanse ang pagsasanib ng lahat ng kapangyarihan. Matapos mabuo ang anyong tao mula sa Dragon Soul ay sinimulan niyang isama ang kanyang Formation Soul sa kaliwang bahagi ng katawan upang doon mailagay ang kakayahan sa formation habang ang Sword Soul naman ay inilagay niya sa kanang bahagi upang magamit niya ang kapangyarihan nito sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay isinama rin niya ang kapangyarihan ng Tai Divine Art sa kanyang kaliwang mata upang makamit ang kakayahang makakita ng hinaharap sa pamamagitan ng Divine Eye. Sa huling hakbang ay inilagay ni Ming ang Tianyuan Bead sa gitna ng kanyang noo upang ito ang magsilbing sentro ng kanyang kamalayan at magbigay sa kanya ng koneksyon sa will ng Tianyuan. Sa wakas ay nabuo ang martial soul ni Ming at matapos ang mahabang proseso ay tuluyan niyang nakumpleto ang anyo nito. Ipinahayag ng ating bida na ito na ang kanyang magiging martial soul kung saan taglay nito ang katawan ng dragon. Ang kapangyarihan ng formation sa kaliwang braso, ang lakas ng espada sa kanang braso, ang kakaibang kapangyarihan ng mga mata, at ang lakas ng Tianyuan Bead na nakapwesto sa kanyang noo. Sa kabila ng imposibleng ideya ay nagawa niyang pagsamahin ang lahat ng kanyang martial soul sa iisang anyo at matagumpay niyang nalikha ang isang natatanging soul. Nakaupo si Ming sa loob ng formation at doon ay tuluyan niyang binigyan ng kumpletong anyo ang kanyang martial soul.
Matapos nito ay ipinahayag ni na Baiming at Invisible Sword na matagumpay niyang nakumpleto ang ikalawang yugto ng Soul Refining na siyang Minor Soul Refinement, ngunit nananatili pa ang huling hakbang na kailangan niyang pagdaanan. Habang pinagmamasdan ni Ming ang kanyang martial soul ay labis siyang nagulat dahil ang anyo nito ay eksaktong kahawig ng kanyang sariling anyo, kaya hindi niya maiwasang magtaka kung ito nga ba ang kanyang tunay na martial soul. Ipinaliwanag ni Master Yi na ang dahilan nito ay dahil itinuturing ni Ming ang kanyang sarili bilang pinakamalakas, kaya natural na ginaya ng kanyang soul ang kanyang anyo at ito rin ang pinakaangkop na porma para sa kanya. Gayunpaman ay ipinaalala ni Master Yi na maaari pa itong baguhin kung nanaisin dahil hindi pa ganap na kumpleto ang proseso at kailangan pa niyang dumaan sa huling yugto bago tuluyang mabuo ang kanyang martial soul. Hiniling ni Ming ang susunod na hakbang at ipinaliwanag ni Master Yi na kailangan niyang makamit ang breakthrough upang tuluyang makumpleto ang kanyang martial soul, ngunit hindi muna niya ibibigay ang buong detalye ng proseso dahil maaaring maging hadlang ito sa kanyang pagsasanay. Sa sandaling yun ay inactivate ni Master Yi ang napakalaking formation na inihanda para kay Ming at ipinaliwanag na dito niya dapat isagawa ang kanyang cultivation upang matapos ang huling yugto. Ang formation ay naglalabas ng napakalakas na enerhiya ng apoy at agad na umikot ang buong istruktura habang nagsisimula ang proseso. Napansin ni Ming ang kakaibang lakas ng formation at naunawaan niyang ito ay isang napakalakas na Great Soul Formation na sadyang ginawa upang tulungan siya sa kanyang breakthrough. Ipinaliwanag ni Master Yi na ang layunin ng formation ay dalhin ang kanyang martial soul sa ikatlong yugto ng Soul Refining at ito ay makakamit sa pamamagitan ng Pure Yang Soul Formation. Ibinahagi ni Master Yi na ang Pure Yang Soul Formation ay isang napakabihirang formation na kanyang natagpuan at hindi pa niya kailanman nagamit dahil sa tindi ng kapangyarihan nito. Ang formation ay may 79 na antas kung saan bawat antas ay lalong nagpapataas ng bigat at init na kailangang tiisin ng gumagamit. Habang isinasagawa ang proseso ay nagsimulang maramdaman ni Ming ang matinding sakit dahil ang kanyang martial soul ay tinatamaan ng Pure Yang Fire na patuloy na bumabagsak sa kanyang katawan at sinusunog ang kanyang soul upang ito ay mapino at mapalakas. Sa kabila ng matinding sakit ay ipinaliwanag ni na Baiming at Invisible Sword na ang pagdaan sa prosesong ito ay magbibigay sa kanya ng Pure Yang Master Soul na isang napakalakas na estado na magpapataas ng kanyang kakayahan at magdadala sa kanya sa susunod na antas ng kapangyarihan. Ipinaliwanag na kapag matagumpay na makamit ang ganitong estado ay maaaring maabot ang antas ng Divine God at ito ay magbibigay ng napakalaking tulong sa lakas ni Ming dahil sa sandaling makapag-level up siya sa Martial Dominator ay maihahambing na siya sa isang Martial God. Idinagdag pa na kung makukumpleto niya ang kanyang soul sa tulong ng Pure Yang Formation ay lalo pang lalakas ang kanyang kapangyarihan at kapag nakuha niya ang Yang Formation Soul ay maaari pa niyang labanan ang isang Martial God. Ipinaunawa rin ni Master Yi na ang pagbuo ng ganitong kalaking formation ay nangangailangan ng napakaraming resources at kahit ang kanyang antas ay nahirapan sa paghahanda nito kaya malinaw na napakalaki ng isinakripisyo para lamang mabigyan si Ming ng pagkakataong makumpleto ang prosesong ito. Dahil dito ay ipinahayag na kailangan niyang pagtagumpayan ang yugto na ito at hindi maaaring mabigo. Sa loob ng formation ay patuloy na nire-refine ni Ming ang kanyang soul habang ang kanyang martial soul ay tila sumisigaw sa tindi ng apoy na bumabalot dito at kahit siya ay nakararamdam ng matinding sakit ay nanatili siyang nakaupo at pinipilit na tiisin ang lahat ng hindi sumusuko. Sa gitna ng paghihirap ay tinanong ni Ming kung gaano nakatagal ang lumipas at kung gaano pa kahaba ang natitira sa proseso. Ipinaliwanag na siya ay nasa simula pa lamang ng ikatlong yugto at kahit noon pa man ay nais na sanang gamitin ni Master Yi ang formation na ito para sa kanyang sarili ngunit hindi na ito nagawa kaya umaasa siyang makikita niya ang tagumpay ni Ming sa paggamit nito. Pagkatapos nito ay umalis si Master Yi upang bantayan ang paligid at tiyakin na walang makagagambala sa proseso habang ipinangako niyang agad siyang babalik kung kakailanganin. Sa kabila ng lahat ay ipinahayag ni Ming ang kanyang determinasyon na hindi niya bibiguin ang inaasahan ng kanyang master at hindi siya hihingi ng tulong kahit gaano kasakit ang kanyang maranasan. Pinagtibay niya ang kanyang loob at patuloy na tiniis ang matinding init at pressure ng formation. Sa loob ng 3 araw ay walang tigil niyang hinarap ang sakit habang nananatiling matatag sa kanyang posisyon at matapos ang matinding pagsubok ay tuluyan niyang nakamit ang breakthrough. Sa sandaling ito ay isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan na senyales ng kanyang pag-angat sa antas ng Martial Dominator. Sa malayong bahagi ng sect ay napansin ni na Cardinal Han at ng Patriarch ang kakaibang liwanag at agad nilang napagtanto na may isang tao na nakamit ang breakthrough patungo sa Martial Dominator.
Ipinaliwanag na ang enerhiyang ito ay nagmumula kay Ming at ito ay dulot ng kanyang Puryang Master Soul kaya napakalakas ng enerhiyang kumakalat sa paligid. Napagtanto nila na ang ganitong uri ng kapangyarihan ay karaniwang nakikita lamang sa mga martial god kaya malinaw na ang lakas ni Ming ay umabot sa isang napakataas na antas. Ipinahayag din ang paghanga sa kanyang talento dahil bihira ang makagawa ng ganitong tagumpay at napatunayan na siya ay isang tunay na henyo. Sa kabilang banda ay naramdaman ni Little Qiang at Ruzu ang aura ni Ming at agad nilang naunawaan na nakamit na nito ang kanyang breakthrough kaya dali-dali silang nagtungo sa sect upang batiin siya. Sa pagdating nila ay makikita si Ming na nakatayo sa gitna habang ang kanyang martial soul ay ganap nang nabuo sa kanyang harapan at ipinahayag ng ating bida ang kanyang pagkamangha sa anyo nito dahil ito ay kakaiba ngunit napakalakas. Hindi nagtagal ay dumating si Ruzu at ipinahayag ang pagbati sa kanyang tagumpay habang kinilala ang kanyang pagiging isang ganap na martial dominator at ang pagkakabuo ng kanyang martial soul. Kasunod nito ay tinanong ni Ming si Little Qiang tungkol sa demonic flag na kanyang iniwan at nais niyang malaman kung gaano karami ang kanilang na-refine. Ipinahayag ni Ruzu na nakulong nila ang kaluluwa ng libu-libong demons at sa tulong ng mga ito ay maaari silang makalikha ng 5 demon gods. Sa narinig na ito ay labis na nagulat at natuwa si Ming dahil sa dami ng kanilang nakuhang demon souls at naunawaan niya na sa pamamagitan nito ay makakalikha siya ng 5 demon god soldiers na magpapalakas pa lalo sa kanyang hukbo. Ipinahayag naman ni Ruzu na bukod dito ay nakapatay rin siya ng maraming demon at nakuha ang kanilang mga cores kung saan tinatayang aabot sa napakalaking halaga na 900 billion ang kabuuang martial god coins na kanilang makukuha mula rito. Sa pagkarinig nito ay labis na nagulat si Ming dahil napagtanto niyang napakaraming makapangyarihang demon ang napatay ni Ruzu at hindi niya agad maisip kung paano nito nagawang mag-isa ang ganoong kalaking tagumpay. Ngunit ipinaliwanag ni Little Qiang na ang laman ng singsing ay hindi lamang mga cores ng level 9 demon kundi pati na rin ang mas mataas na antas na demon kabilang ang mga demon god kaya mas lalong naging mahalaga ang kanilang nakuhang yaman. Hindi nagtagal ay dumating si Master Yi at agad niyang napansin ang mga kasama ni Ming at ipinahayag na napakaswerte ng kanyang disciple dahil mayroon itong napakalakas na dragon na nasa antas ng Demon God at may kasama pang isang napakalakas na mandirigma tulad ni Ruzu kaya malinaw na sa kanyang mga paglalakbay ay nakatagpo siya ng mga makapangyarihang kaalyado. Nagpasalamat si Ming sa kanyang master at ipinaliwanag na ang lahat ng kanyang nakamit ay hindi magiging posible kung wala ang gabay nito lalo na sa pagtulong sa kanya upang makondense ang kanyang soul at makamit ang Yang Soul. Bilang pasasalamat ay ibinigay niya ang singsing kay Master Yi na naglalaman ng napakalaking halaga ng resources upang mabawi ang ginastos nito sa pagbuo ng napakalaking formation. Ngunit tinanggihan nito ni Master Yi at ipinaliwanag na bilang kanyang master ay tungkulin niyang tulungan ang kanyang disciple at labis siyang natutuwa sa ipinakitang pag-unlad at katangian ni Ming bilang isang tunay na mandirigma. Sa pagpapatuloy ng usapan ay ipinaliwanag ang kahalagahan ng pagiging isang martial dominator dahil sa loob ng dynasty ay ilan lamang ang may kakayahang maabot ang antas na ito at kahit isang martial dominator lamang ay sapat na upang pamahalaan ang isang buong lugar. Ipinahayag din na ang mas mataas na posisyon tulad ng pagiging minister o general ay nangangailangan ng lakas na hindi bababa sa antas ng martial dominator kaya malinaw kung gaano kahalaga ang tagumpay ni Ming. Dahil dito ay labis na natuwa si Ruzu sa tagumpay ng ating bida at iminungkahi na subukan nito ang kanyang bagong lakas sa pamamagitan ng pagharap sa mga demon upang mas masukat ang kanyang kakayahan. Ipinahayag din niya na kaya niyang harapin mag-isa ang mga demon sa Yin Yang sect kaya mas mainam na maglakbay si Ming at tuklasin ang kanyang bagong lakas sa mas malawak na mundo. Matapos nito ay nagpaalam si Master Yi at agad na lumipad palayo upang simulan na ni Ming ang kanyang bagong paglalakbay habang si Ruzu ay nanatili upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban-laban sa mga demon. Habang iniisip ang sitwasyon ay napagtanto ni Ming na kung isasama niya si Ruzu ay mauubos lamang agad ang mga kalaban dahil sa lakas nito kaya mas mainam na hayaan itong kumilos ng mag-isa habang siya ay lalaban sa ibang lugar. Dahil dito ay inatasan ni Ming sina Ruzu at Little Qiang na magpatuloy sa pagpatay ng mga demon upang makakuha pa ng mas maraming resources habang siya naman ay kikilos mag-isa gamit ang kanyang sariling lakas at ang kanyang demon army. Sa kanyang paglalakbay ay nakatagpo si Ming ng maraming demon at agad niya itong hinarap upang subukan ang kanyang bagong kapangyarihan. Sa bawat galaw ay malinaw niyang naramdaman na ang kanyang lakas ay umangat sa isang mas mataas na antas matapos siyang maging isang ganap na martial dominator.
Sinimulan ni Ming na subukan ang kanyang lakas at nais niyang makita kung ilan ang kaya niyang patayin gamit ang kanyang kapangyarihan kaya agad siyang sumugod at sa isang suntok pa lamang ay napalipad na ang lahat ng demon sa kanyang harapan. Hindi nagtagal ay lalo pang dumami ang mga demon na sumulpot sa paligid at sunod-sunod na umatake sa kanya. Dahil sa dami ng kalaban ay inilabas ni Ming ang kanyang Dragon Hammer at napagtanto na ito ang pinakaangkop na sandata sa ganitong sitwasyon dahil isa itong mabigat na sandata na kayang durugin ang maraming kalaban sa isang pag-atake. Sa sandaling hawakan niya ang kanyang sandata ay muling nagpakita ang soul na si Zin at ipinahayag nito ang pagbati sa kanyang pagiging isang ganap na martial dominator habang ipinapakita rin ang ganap nitong paggising. Kasabay ng paggising ni Zin ay biglang tumaas ng malaki ang bigat ng Dragon Hammer at napansin ni Ming na ang dating bigat nito ay lumobo ng 10 beses kaya mas naging mabigat at mas mapanira ang bawat galaw nito. Sa kabila nito ay nagawa pa rin ng ating bida na kontrolin ang sandata at ihanda ang sarili sa susunod na pag-atake. Sa harap ni Ming ay lumitaw ang isang napakalakas na demon na may dalang malaking sandata at agad itong sumugod upang atakihin siya. Ngunit hindi nag-atubili si Ming at sinalubong ang atake gamit ang kanyang Dragon Hammer kung saan sa mismong banggaan ay nabasag ang sandata ng kalaban at napalipad ito palayo dahil sa lakas ng kanyang pag-atake. Napagtanto ni Ming na hindi lamang ang sandata ang lumakas kundi pati ang kanyang sarili matapos maabot ang antas ng Martial Dominator kaya ang pinagsamang lakas na ito ay nagbigay sa kanya ng napakalaking kalamangan laban sa kanyang mga kalaban. Sa pagbagsak ng demon ay agad na sumugod ang iba pang mga demon upang sabay-sabay siyang salakayin. Ngunit sa halip na umatras ay mas lalo pang lumakas ang loob ni Ming at buong tapang niyang hinarap ang lahat ng kalaban habang inilalabas ang kanyang matinding sigaw at walang awa niyang pinaslang ang bawat demon na lumalapit sa kanya. Sa bawat galaw ay malinaw na nasisiyahan siya sa laban habang sinusubukan ang kanyang bagong lakas. Sa paglipas ng labanan ay napuno ng mga bangkay ng demon ang paligid at doon ay napagtanto ni Ming ang tunay na laki ng kanyang kapangyarihan matapos ang kanyang breakthrough. Sa kanyang pagninilay ay naunawaan niya kung gaano kalaki ang naging pagbabago sa kanyang lakas matapos maging isang martial dominator at makuha ang Yang Martial Soul dahil ang bawat galaw niya ay mas malakas kumpara noon. Habang patuloy na dumarami ang mga demon na lumalabas ay inilabas ni Ming ang kanyang demonic flag at napagtanto niyang hindi pa natatapos ang pagdagsa ng mga kalaban kaya nagpasya siyang gamitin ito upang i-refine ang mas maraming demon souls at makalikha ng mas maraming demon god. Sa isang iglap ay iwinasiwas niya ang demonic flag at sa lakas nito ay agad na nahuli ang mga kaluluwa ng mga demon sa kanyang harapan at dahil sa pagtaas ng kanyang kapangyarihan ay naging mas madali para sa kanya ang proseso ng pag-refine. Sa kanyang isipan ay napagtanto niyang malapit na siyang makalikha ng mas maraming demon god shadow creatures kaya naisip niyang subukan ang lakas ng mga ito. Habang inihahanda ni Ming ang pagsama ng isang demon god soldier ay bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang makapangyarihang nilalang sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya ang commander ng Golden Guard Army na lumitaw sa kanyang likod kaya agad siyang nagbigay galang habang nagtataka kung bakit ito naririto sa lugar na ito. Pagdating ng commander ay agad nitong pinuri si Ming at kinilala ang kanyang talento sa cultivation dahil sa maikling panahon ay nagawa nitong maabot ang antas ng Martial Dominator. Ipinahayag din na mula sa araw na ito ay kabilang na si Ming sa Golden Guard Army at bilang commander ay gagawin nito ang lahat upang mas lalo pa siyang sanayin at palakasin. Nagpasalamat si Ming ngunit sa kanyang isipan ay agad niyang naunawaan ang tunay na dahilan ng pagdating ng commander dahil naalala niya ang usapan tungkol sa bangko at ang pangakong ibinigay niya noon. Dahil naipagbili na niya ito ay wala na siyang maibabalik kaya nagsimula siyang mag-alala kung ano ang magiging kapalit nito. Hindi nagtagal ay ipinahayag ng commander na isantabi muna ang usapin ng bangko at unahin ang laban-laban sa mga demon ngunit agad din itong ibinunyag ang tunay nitong pakay na humingi ng isang bagay kay Ming. Ang bagay na ito ay ang demonic flag na ginagamit niya upang mag-refine ng mga demon souls. Labis na nagulat si Ming kung paano nito nalaman ang tungkol sa kanyang demonic flag ngunit ipinaliwanag ng commander na may nakakita sa kanya noong ginamit niya ito sa pagsusulit kaya nalaman nila ang kakayahan ng nasabing artifact. Ipinahayag din na ang demonic flag ay isang napakalakas na sandata na kayang kontrolin maging ang mga demon god kung gagamitin ng tama at nangako na hihiramin lamang ito at ibabalik matapos magamit upang makalikha ng mas maraming demon god soldiers. Sa kabila ng paliwanag ay agad na nakaramdam ng galit si Ming dahil alam niyang ang demonic flag na ito ay bunga ng pinagsamang paghihirap ni Ruzu, Little Qiang at niya at sa sandaling mapasakamay ng commander ay malabong maibalik pa ito sa kanya.
Naisip niya ang hirap na pinagdaanan upang makalikha ng 5 demon god soldiers at ngayon ay naisitong kunin ng basta-basta. Pinilit ni Ming na magtanong kung ano ang kapalit ng pagbibigay niya ng demonic flag ngunit agad itong ikinagalit ng commander at tila nasaktan sa kanyang pagdududa. Ipinaliwanag naman ni Ming ang kanyang punto na kung mawawala ang demonic flag sa kanya ay wala na siyang magiging sandata laban sa mga demon na patuloy na lumalaganap sa paligid kaya kailangan niyang magkaroon ng kapalit na sapat upang maprotektahan ang sarili. Dahil dito ay naglabas ang commander ng isang selyo na tinawag na Seal of the Mountain River at ipinaliwanag na kapag isinama ito sa katawan ay makakakuha si Ming ng napakalaking lakas na sapat upang makalaban sa mga demon. Ibinigay nito ang selyo bilang kapalit ng demonic flag at iginiit na ito ay makakatulong sa kanyang kaligtasan. Walang ibang magawa si Ming kundi tanggapin ang selyo dahil batid niyang wala siyang kakayahang labanan ang commander sa kasalukuyan. Sa kanyang isipan ay malinaw na hindi patas ang palitan dahil ang kanyang Dragon Hammer pa lamang ay mas mahalaga na kaysa sa ibinigay na selyo kaya lalo lamang siyang nakaramdam ng galit. Matapos makuha ang demonic flag ay agad na umalis ang commander at iniwan si Ming na puno ng inis at galit dahil sa nangyaring pang-aagaw sa kanyang pinaghirapan. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at ibinuhos ang kanyang galit habang iniisip ang pagkawala ng kanyang mahalagang artifact. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Beng Ying at ipinaliwanag na wala silang magagawa laban sa Golden Guard Army dahil sa tindi ng kapangyarihan nito at ang sinumang sumalungat dito ay tiyak na mapapahamak. Idinagdag pa ng Invisible Sword na walang nakakaalam ng tunay na lakas ng grupong ito kaya mas mabuting umiwas muna sa direktang laban. Sa huli ay pinaalalahanan si Ming na manatiling kalmado at huwag padalos-dalos sa kanyang magiging desisyon upang hindi lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon. Matapos umalis ang commander ay napansin ni Ming na ang ibinigay na Seal of the Mountain River ay may nakatagong restriction upang hindi niya ito magamit agad kaya agad niyang napagtanto ang panlilinlang na ginawa sa kanya. Sa kabila nito ay naisip niya na dahil sa kanyang husay sa formation ay kaya niyang alisin ang anumang hadlang na inilagay dito. Ginamit ni Ming ang kanyang kaalaman sa formation at mabilis niyang natanggal ang restriction sa selyo at sa sandaling ito ay lumabas ang tunay na kapangyarihan nito. Tunay ngang naglalaman ito ng 80 milyong puwersa ng lakas kaya agad niya itong sinipsip papasok sa kanyang katawan at naramdaman ang biglang pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Matapos nito ay tinanong siya ni Beng Ying tungkol sa naging resulta at ipinaliwanag ni Ming na totoo ang sinabi ng commander tungkol sa lakas ng selyo at hindi ito nagsinungaling sa bagay na ito. Dahil wala na ang kanyang demonic flag ay nagpasya si Ming na ipagpatuloy ang pagpatay sa mga demon upang makakuha ng kanilang mga cores at kumita mula sa dynasty. Sa kanyang galit ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang emosyon sa pakikipaglaban at walang awang pinaslang ang bawat demon na kanyang nakatagpo habang kinukuha ang kanilang mga core bilang gantimpala. Sa paglipas ng 1 buwan ay tuluyan nang natapos ang mga gawain laban sa mga demon at wala nang bagong lumitaw kaya nagkaroon ng pansamantalang katahimikan ang buong lupain. Sa pagpapatuloy ng kwento ay pinakilala ang nasa East China Sea na kilala sa lawak nito at sa dami ng mga isla na nagtataglay ng napakaraming resources. Dahil sa hirap makuha ang mga yamang ito mula sa dagat ay napakataas ng halaga ng mga isla at maraming makapangyarihang puwersa ang nag-aagawan upang kontrolin ang mga ito. Lumipat ang tagpo sa South China Sea kung saan matatagpuan ang isang isla na kilala bilang Nantian Island na may napakaraming resources at kasing laki ng Kishan sect. Ipinahayag na matapos itong sakupin ng Kishan sect ay pinatay nito ang lahat ng naninirahan doon at tuluyang inangkin ang isla na ngayon ay tinatawag na Kishan Island. Dahil natapos na ang problema laban sa mga demonyo ibinalik na ni Ming ang kanyang misyon patungo sa Kishan sect at sa kasalukuyan ay nasa barko si Ming patungo sa nasabing sect at binigyan siya ng isang VIP room dahil sa dami ng kanyang pera kaya itinuturing siyang isang mahalagang panauhin. Habang siya ay nagpapahinga kasama si Ruzu sa loob ng silid ay may kumatok sa pintuan at isang lalaking kalbo ang pumasok na halatang galit. Ipinahayag nito ang kanyang reklamo kung bakit hindi siya nabigyan ng marangyang silid sa kabila ng kanyang kayamanan habang ang isang tulad ni Ming ay nakakuha nito at agad nitong inutusan na paalisin ang ating bida upang siya ang pumalit sa silid.